Pagkaalis ni Leng Luo, napansin ni La Shou na mas mataas ang kanyang katapatan kaysa dati. Ang gayong mapanghamong tao, na kusang loob na nananatili sa Evil Sky Pavilion, ay talagang isang mabuting bagay. Noong una, naisip ni La Shou na mahirap pangasiwaan ang gayong tao. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring magkasya ang dalawang tigre sa isang bundok. Ngunit ngayon, tila mas maayos ang lahat kaysa sa inaasahan. Hinimas ni La Shou ang kanyang balbas at nag-isip, ito ba ang aking personal na karisma? Samantala, sa isang sangay ng underworld sect, sa madilim na malaking bulwagan, tanging isang mahinang liwanag ang nagniningning mula sa itaas. Tinapos ni Yu Zhenghai ang pagdaloy ng kanyang enerhiya, dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata, pangalawang nakababatang kapatid. Palagi kitang minamaliit. Sa sandaling ito, bumalik na sa normal ang kanyang mahalagang enerhiya, at bumuti ng malaki ang kanyang kutis. Sa sandaling ito, pumasok mula sa labas ng bulwagan si Hua Chongyang, ang pinuno ng Azure Dragon Hawk, at yumukod, binabati ng subordinado ang pinuno ng sekta sa kanyang paggaling. Sinulyapan lamang siya ni Yu Zhenghai at hindi sumagot. Talaga namang kulang siya sa taktika. Kailan ba ako nasugatan sa isang laban? Ano iyon? Nahihiyang ibinaba ni Hua Chongyang ang kanyang mga kamay at sumagot, dumating si Mr. 7th sa sangay kahapon at humihiling ng pakikipanayam. Nandito si 7th Junior Brother. Dalhin mo siya rito agad. Nagliwanag ang mga mata ni Yu Zhenghai, at sumigla ang kanyang espiritu. Hindi nagtagal, dinala ni Hua Chongyang si Siwuya sa malaking bulwagan. Nang makita ang pagbabago-bago ng primal energy sa paligid niya, 7th Junior Brother, gumaling na ba ang iyong paglilinang? Tumango si Siwuya, swerte lang. Napakaganda, napakaganda. Humakbang pasulong si Yu Zhenghai at mariing tinapik ang kanyang balikat. Mula nang harangan mo ako sa body binding divine spell, hindi ako nakakakain o nakakatulog ng maayos. Nag-aalala araw-araw kung paano masisira ang banal na spell para sa iyo. Tila narinig pa ng langit ang aking mga panalangin. Tahimik na naisip ni Siwuya, sige. Anuman ang sabihin mo ay tama. Naging lalong mainit ang tono ni Yu Zhenghai, 7th Junior Brother, umalis ako nang nagmamadali noong araw na iyon, nakalimutan kita, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Agad na nakaramdam ng goosebumps si Siwuya, tinatawag ang kanyang sarili na iyong kapatid, sa bawat ibang salita, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabi, napakabait mo, nakatatandang kapatid. Ngayon, naparito ako dahil may kailangan akong sabihin sa iyo. Sumimangot si Yu Zhenghai at nagtanong, ano yun? Bakit personal kang pumunta? Kagagaling mo lang sa iyong paglilinang, maaari ka na lang sanang nagpadala ng liham. Bakit kailangan mo pang pumunta mismo? Sinabi ni Siwuya, dinala si 2nd Senior Brother ng Master. Dito, nagulat si Yu Zhenghai. Biglang naging tense ang hangin, at natahimik ang bulwagan. Bilang pinuno ng Underworld Sect, na nag-uutos sa libu-libong tagasunod at nakaranas ng hindi mabilang na sitwasyon sa buhay at kamatayan sa paglipas ng mga taon, naging manhid na siya at nagkaroon ng matatag na puso. Mula sa buhay at kamatayan ng isang tao hanggang sa pagbagsak ng isang lungsod, sa lahat ng mga pagtaas at pagbaba, walang nakakagulo sa kanya. Ngunit ang mga salita ni Siwuya ang ganap na nakapagpatulala sa kanya. Matagal na nanahimik si Yu Zhenghai bago sa wakas ay nagtanong, kailan ito nangyari? Sumagot si Siwuya, sa Cloud Illuminating Forest. Pagkaalis mo, dumating ang Master. Sumimangot si Yu Zhenghai, naaalala ang araw na sumakay siya sa flying chariot, nakakita nga siya ng sirang lipad malapit sa Purple Mist Mountain, at nakita niya ang Master sa flying chariot. Noong panahong iyon, matapos lamang makipaglaban kay Yu Shangrong at nakaramdam ng pagkabigo, inutusan lamang niya ang isang tao na imbestigahan ang pinagmula ng flying chariot at hindi na nag-isip pa tungkol dito. Hindi niya napagtanto na yun pala ang panahon na dinala si Yu Shangrong ng Master. Matanda na ang Master, at sa mga kasanayan ni 2nd Junior Brother, kahit na nasugatan siya, dapat ay madali siyang nakaalis. Nang makita ang kanyang pagkalito, isinalaysay muli ni Siwuya ang lahat ng kanyang nasaksihan noong araw na iyon. Nang marinig na pinabagsak ng Master ang isa sa 3 dakilang baliw sa espada ng Cloud Sect, si Luo Changqing,
Umiling si Yu Zhenghai at sinabi, "Seventh junior brother, sigurado ka ba dito?" Nahirapan siyang maniwala, dahil si Luo Changqing, gaano man kaina, ay hindi dapat napatay sa isang suntok. Kahit siya mismo ay mahihirapang makamit iyon. Sumagot si Siwuya, "Nakita ko ito sa sarili kong mga mata." Bahagyang sumimangot si Yu Zhenghai, "Sinabi mo kanina na ginamit ng master ang kapangyarihan ng harang upang mapanatili ang kanyang kondisyon habang nakikipag-usap kay Tao sa Lotus Platform at sa Heaven Sword Sect. Paano pa niya napatay si Luo Changqing?" Nag-isip sandali si Siwuya at sinabi, "Kaya naman pinaghihinalaan ko na maaaring nakahanap nga ang master ng paraan. Alinman sa sirain ang sukdulang limitasyon o pahabain ito." Nang marinig ito, muling natigilan si Yu Zhenghai. Ang limitasyon sa haba ng buhay ay isang hindi nababagong katotohanan para sa mga cultivator. Libu-libong taon na ang lumipas mula nang magsimula ang paglilinang, ilan ang nakasira nito. Wala akong ibig sabihin na walang paggalang sa master, ngunit maaari bang madaling mapawalang bisa ang conclusion na iginuhit ng mga henerasyon ng mga pantas? Sinabi ni Siwuya, ngunit ang mga inapo ay palaging nakatayo sa balikat ng kanilang mga hinalinhan. Iba ang kanyang pag-iisip kaysa kay Yu Zhenghai. Gaano man karaming mga hinalinhan ang nabigo, hindi nangangahulugan na hindi ito magtatagumpay. Nagpatuloy sa pagtatanong si Yu Zhenghai, "Kung ganoon, bakit kailangan pang hulihin ng master si second senior brother?" Sandaling nawala ng salita si Siwuya, hindi niya ito naisip. Marahil, gusto bang buhayin muli ng master ang Evil Sky Pavilion? Kung nasira nga ang limitasyon, kung gayon ang siyam na dahon na antas ng paglilinang ay maaaring masira din, sa kapangyarihan ng siyam na dahon, bakit niya kakailanganin ang tulong ng sinuman? Sumimangot si Siwuya at hindi na nagpatuloy. Noong huli nilang ibinagsak ang Clarity Sect, hindi siya pinaniwalaan ni Yu Zhenghai, at ganoon din sa pagkakataong ito. Ang mga matigas ang ulo ay may malalim na ugat na mga paraan ng pag-iisip na hindi maaaring yugyugan ng ilang salita, mas mabuting huwag na lang magsalita. Sa sandaling iyon, pumasok si Di Ching mula sa labas, pagbati sa pinuno ng sekta at kay Mr. Seventh. "Sinuri namin ang mga labi ng Flying Chariot na iyon, at makukumpirma na ang Flying Chariot ay mula sa Demon Slaying Sect." Nang marinig ito, medyo nagtaka si Hua Chongyang, patay na si Ren Buping, at karamihan sa kanyang teritoryo ay kinuha na ng Underworld Sect. Si Duan Xing ang pumalit bilang bagong master ng Demon Slaying Sect at hindi na nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Paano siya nasangkot sa ating elder? Sumanghal ng hindi nasisiyahan si Yu Zhenghai, ang maliit na Demon Slaying Sect ay nangangahas na magdulot ng gulo sa likod natin. Pinuno ng sekta, handa akong pamunuan ng mga tropa upang puksain ng Demon Slaying Sect. Nagpupumilit na makaligtas ang Demon Slaying Sect, hindi sila karapat-dapat banggitin. Umiling si Siwuya, "Huli na." Sumigla ang espiritu ni Yu Zhenghai, "Seventh junior brother, anumang iniisip mo, huwag kang mag-atubiling magsalita." Nag-atubili si Siwuya, nararamdaman na ang malaking kapatid ngayon ay hindi karaniwang masigasig kumpara sa dati, patay na si Ren Buping. Ang Demon Slaying Sect ay hindi na dapat katakutan, hindi na kailangang ilihis ang ating atensyon upang harapin sila, hindi ito sulit. Bukod dito, nakahanap ng taga-suporta si Duan Xing sa master. Tumigil doon si Siwuya. Tumawa si Yu Zhenghai, laging rasyonal si seventh junior brother. Ngayong napuksa ko na ang Clarity Sect at ang Orthodox Sect, sa iyong palagay, ano ang dapat nating susunod na hakbang? Biglang napagtanto ni Siwuya kung bakit napakasigasig ng kanyang malaking kapatid. Mabilis ang pagpapalawak ng Underworld Sect at malamang na nakaakit ng atensyon ng pamilya ng hari. Ang ikaapat na prinsipe, si Liu Bing, ay nakabalik na sa kabisera, at si Wei Suoyan ang pumalit sa kanya upang pumunta sa hangganan. "Malaking kapatid, kailangan mong mag-ingat." Sumanghal si Yu Zhenghai, "Laban sa akin." Sinabi ni Siwuya, "Hula lang ito." Ngunit ngayon ay lumitaw ang isang makabuluhang figure na maaaring maglihis ng atensyon ng pamilya ng hari. Nagtanong si Yu Zhenghai, "Sino ito?" Sumagot si Siwuya, "Ang pamilya ng hari ng Great Yan, ang ikatlong prinsipe, si Jiang Aijian." Samantala, sa paanan ng Golden Court Mountain, inaakay ni Ming
Sharon ang mga tao paakyat ng bundok at tumingin kay Jiang Aijian na nagsasabi, "Huwag kang tumayo lang dyan, hindi ka unang pumunta rito." Nagpalingga-lingga ang mga mata ni Jiang Aijian, at bumulong siya, "Kapatid, pinagsamahan natin ang buhay at kamatayan, sabihin mo ang ilang magagandang salita para sa akin sa harap ng elder mamaya." Nagpakita ng pagkasuklam si Ming Sharon, "Hindi pwede, lumayo ka sa akin, sino ka ba?" Hindi nakakibo si Jiang Aijian, pagkatapos ay lumapit siya kay Xiaoyu at sinabi, "Zhao Yu, sa seniority, kapatid mo ako." Bahagyang nasuklam si Xiaoyu, sumanghal ng mahina, "Umalis ka." Tumigil sa paglalakad si Ming Sharon, "Bilisan mo, tama na ang kalokohan." Mabilis na sumunod si Jiang Aijian, "Laging mabait sa akin si Ming brother." Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Evil Sky Pavilion, syempre, ay dahil may problema siya. Ngayon sa Divine Capital, alam ng lahat na ang ikalawang prinsipe, si Liu Huan, ay namatay sa Heaven's Will Manor. Hindi nagtagal, nakarating ang lahat sa bundok. Pagdating nila sa Evil Sky Pavilion, sinalubong sila ng dalawang babaeng disipulo. "Maligayang pagdating, Mr. 4th, Mr. 5th, Mr. 9th. Tumango si Ming Sharon, "Nasaan ang master ngayon?" Sumagot ang isang babaeng disipulo, "Nagpapahinga ang Pavilion Lord, at nakabalik na sa Evil Sky Pavilion ang second master." Nang marinig ito, nagulat ang lahat, "Sabihin mo ulit." Ang babaeng disipulo, na natakot sa ugali ni Ming Sharon, ay umulit, "Nakabalik na sa Evil Sky Pavilion ang second master." Nang ahas bumalik ang traidor, nasaan siya ngayon? Sa Reflection Cave, nagmumuni-muni sa kanyang mga pagkakamali. Nang marinig ito, seryosong nagsalita si Ming Sharon, "Pupuntahan ko ang traidor na ito mamaya at tuturuan ko siya ng leksyon." Sa sandaling iyon, isang itim na figure ang tumayo sa malayo at sinabi, "Maaaring hindi alam ni Mr. 4th, ngunit naglakbay ang Pavilion Lord ng libu-libong milya patungo sa Cloud Illuminating Forest upang patayin ang baliw sa espada na si Luo Changqing at hulihin si Second Master." Tumangala sa kanya si Ming Sharon, "Sino ka?" "Demon Slaying Sect, Duan Xing." Nakilala na ni Duan ang lahat ng mga ginoo. Sa Cloud Illuminating Forest, nasaksihan ko sa sarili kong mga mata ang isang labanan ng mga edad, hindi malilimutan habang buhay, lalo na ang laban sa pagitan ng nakatatandang master at ng pangalawang master. Nang marinig ito, agad na sumigla si Ming Sharon, alam niya ang kanyang nakatatandang kapatid at pangalawang nakatatandang kapatid pati na rin ang sinuman na naroroon, at alam niya ang kanilang nakakatakot na antas ng paglilinang, natural na nagtataka tungkol sa mga detalye ng kanilang labanan. "Gaano ito katindi? Sige, sabihin mo sa akin," na halos sisabog na nananatili sa Evil Sky Pavilion, sabik na lumapit kay Ming Sharon at nagsimula, "Alam mo ba ang Hundred Leaves Lake? Malapit sa Cloud Illuminating Forest, ang lawa ay sumasaklaw sa 1,000 milya." Sinimulan ng nakatatandang master at ng pangalawang master ang kanilang laban sa Hundred Leaves Lake. Ang eksena ay higit pa sa kakayahan ng tao. Ang isang suntok ng nakatatandang master ay aktwal na naghati sa Hundred Leaves Lake. Nagsalita ng masigla si Duan Xing, nagmamalabis, madalas na naglalagay ng mga parirala tulad ng 1,000 milya sa paligid, o 10,000 talampakan ang taas, at ang mga manunood ay tumingin ng hindi makapaniwala. Gayunpaman si Ming Sharon ay nasisiyahan dito, tumatango ng masigasig na parang nakakatuklas ng mga bagong kontinente. Paminsan-minsan ay sumasagot, "Ganoon ka Banges? Ganoon kalakas?" Tumataas ang tono ni Duan Xing nang hindi mapigilan, sa isang kritikal na sandali sa kanilang laban, ginamit ng pangalawang master ang galaw na returning, "I enter the three souls," hulaan mo kung ano ang nangyari. Nagbago ang kulay ng langit at ulap. Nakaramdam ako ng pagkakasakal kahit 10 milya ang layo. Ako ay isang four-leaf golden lotus at hindi ko ito kinaya. Napakamot ng ulo si Ming Sharon, nagtataka, ang Cloud Illuminating Forest ay kilala sa matataas na puno nito, 10 milya ang layo, paano mo nakita? Nagpatuloy si Duan Xing, "Hindi iyon mahalaga, mararamdaman mo ito mula sa 10 milya ang layo. Ang mahalagang bahagi ay, entering the three souls, hulaan mo kung paano hinarap ng nakatatandang senior brother ang galaw na ito."
Maaari bang Great Mysterious Heavenly Seal ito ng nakatatandang kapatid?